Hello mga Kretay Rich! Welcome back sa ating channel. Sa video na to, let's try to examine and check the stocks that we scanned last time. The stocks that we screened based sa ating Kalma setup. So, let's not delay further. Let's go right into our chart. So, in our right side, no, sa corner, sa watcher natin, we can see our stocks na na-screen last time. We have AC, Accent, PLC, or ASEN, PLC, and Plus. So before that, let's take a look then sa ating PSE kung anong meron tayo rito. Okay? So, eto na nga yung ating PSEI. So last time when we screen our stock, nandito tayo sa area na to. Merong itong candle na to, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4 na trading days na green tayo. And then nag-pull back at the time. So based sa ating strategy na kalma, we need at least 1 week kahit papaano, no, na paakyat yung ating stocks price or yung ating PSEI para may chance na meron tayong ma-screen. So yun na nga, meron tayong na-screen na 4 dahil at least yung 4 na to ay sumunod sa galaw nitong ating index. So based sa ating strategy, na-screen natin yung 4. So we will look at now kung meron ba tong mga entry signals. Okay? So, as I said, let's take a look muna kung anong nangyari sa ating market. So, let's plot lang yung ating mga resistances, no? So, I can see one here, right here. So, I think it's a resistance dahil pag napunta dyan, mas maraming instances na nauntog or nag-pause before nag-proceed, just like this one, no? So, ito, nauntog, bumalik. Ito naman, it pauses ng ilang araw bago tuluyang umakyat. And then dito naman, somehow nag-support and then bumalik, nauntog uli. And the rest ay wala na. Hindi na talaga makaakyat sa around 6,700 level. So, I am assuming na, or I am seeing na talagang nire-respeto ng ating market or ng ating index ang areas na to. Now, let's plot the next one. Ito naman yung pinaka-immediate support niya somehow, no? So, meron akong nakikita rito. Itong area na to. So, ito naman yung mga areas na kung saan nagsusupport siya. So, bumagsak papunta rito. In this instance, okay, and then nag-support dito din, ganun din. Okay, humalik lang dyan and then nag-pivot na uli pataas, ganun din dito, itong dalawang area na to. And then in this instance, hindi na talaga napigilan ng support, na overwhelm na sa mga sellers ang ating mga buyers at tuluyan na bumagsak. And then I am again looking at another possible na ano rito, support uli. And then nag-sideways siya, and then nag-breakdown. And again, ang 6,000 level ay somehow nirespeto rin yan, no? Yan level na yan, nag-bounce din. So yun yung mga ano natin, horizontal resistances and support levels. Okay, so now bakit natin pinaplot yan? Para makita natin kung ano yung mga maaaring galaw nitong si market natin, no? So ayun na nga, nag-support siya rito at the 6,000 level, tapos binigyan tayo ng 4 na green candles before nag-pull back, and then sinundan pa ng 2 pang trading days na pula uli. So I was expecting na
babalik siya rito sa support. So, where is yung pan-drawing dito, guys? Itong brush. Yan. So, I was thinking na baka mag-ano siya rito, babalik bago mag-pivot uli sa 6,000 level. But now, nitong Wednesday, binigyan tayo ng another green candle. So, strong bullish candle ito, guys, no? So, meron ding somehow magandang volume. As you can see, no? Above average siya here. Now, ang aking observation dito, maaaring magbigay ito ng ano bukas, which is Thursday, Friday. Since strong bullish yung candle, no? At makikita mo, wala siyang, ano, di ba? Wala siyang weak. Or what is the highest of the day? 617. And closes at 6,173. That's the highest of the day. And then the closing price is 6,171. So meron palang konting buntot ito, guys. Hindi lang natin maaninag masyado. Okay, tingnan natin. Meron nga, meron nga. So may konting rejection na rin, no? Sa price na ito. So maaring mauntog na naman siya at this level. So pangalawang attempt niya ngayon dyan. Okay, one, and then this is the second time. So I would say maaring makross niya yung line yan bukas. Okay, maaring makross siguro niya yan. Okay, i-highlight natin to para mabilis natin mapindot. Yan. So I think magkaroon ng ganyan na candle bukas. Kung baga may buntot, tapos may buntot din dito. Yan, ganyan yung naisip ko. Kasi strong Tapos ano na rin sa baba. So may rejection din sa baba. Dahil pinush din niya yung ng mga buyers, yung mga sellers dito sa bandang ibaba, no? So maybe it will be a green candle tomorrow. So that is my somehow my hula. Dahil hanggang hula lang naman tayo rito. Now, let's plot sa channel naman, no? Kung saang channel tayo ngayon. So, let's erase lang, no? Lahat ng ating drawings. Okay, so remove drawings tayo. Yan. So, ang nakikita ko rito, guys, una, is itong, ano natin. Let me make a trend line lang, no? So, ayan. So, yung upper channel natin, if you look at it, gumagawa si market ng mga lower highs, no? This is the high. Then, bumagsak, umakyat uli, nagkaroon ng lower high. So, ibig sabihin, mas mababa na high kaysa previous one. So, it's a lower high. And then, bumagsak. And then, umangat uli. And then, yung high niya bago mag-pivot uli pababa is lower than the previous high. So, ganun na naman dito. So, yan yung nangyari. So, downtrend talaga. Dito naman, i-clone lang natin to. Let's clone this one. Let's delete it. Then, paano ba ito i-delete? Yan, ito. So, let's clone lang nito. Yan. So, makikita mo, ayan. Yan yung binabaybay niya ngayon, guys, no? Na channel. So, ito yung support niya. Nag-support din dito. And then, ayan, nauntog naman siya rito. So, it's somehow yung horizontal resistance nagpang-abot dito. So, we don't know if talagang mauntog ito bukas or it will pushes through and then hopefully dito na tayo magkikita. Diyan sa area na yan. So, another resistance ulit. So, meron yang kahit pa paano mga move na around 3% sa PSE. Ayan. So much for our PSE. So, dito naman tayo sa ating
mga stocks na na-screen. So, ayan. So, what I will do now is to reset the chart and then plot lang yung aking strategy na ginagamit dito sa pag-screen and then make it a weekly time frame. Okay, so AC ba? Meron tayong entry signal. Alright, what are the parameters that we have in order to warrant na meron tayong entry? First is yung ating ALMA line. So, ALMA line, the price is above ALMA line. Alright, pasok. That's one. Number two na parameters that will warrant our entry is yung CCI natin. Okay, CCI crosses the 100 level. Nasa 104 na siya ngayon. So, that's a entry na naman, no? Entry parameters na kanyang na-check or sa ano natin, parameters natin, check box yan. Okay, check. Check yung CCI and then dito medyo hindi pasok sa hinahanap ko, which is 1 million lang naman. Pasok pa rin siya actually dahil merong 170 million. Talagang malaki naman tong Ayala talaga. So, it's a very liquid stock. So, I don't mind na hindi above. Ang hinahanap ko kasi dito is above average yung volume niya. Pero so far, hindi siya ganon, no? Hindi siya above average. Okay? So, ano lang siya, nasa kalahati lang. But, yung week kasi is Wednesday pa lang. So, middle of the trading week pa lang. So, hindi pa siya masasabi mong isang buong volume niya for the week. Kasi weekly time frame nga tayo at itong mga nasinundan niyang candle ay buong 1 week na yan. So, hindi pa siya nabuo yung 1 week, kalagitnaan pa lang, pero halos katumbas na siya ng volume the previous week. So, magandang volume pa rin yan if you look at the last 2-3 weeks. Alright? So, malinaw. Ngayon, that is our first parameter here. ALMA. Price is above ALMA. Alright? Pasok. Second is yung ating CCI. Third is ating volume, which is, as I said, okay naman. Then, ang pang-apat na tintinan, pinaka-importante, that will roll out, no? Itong tatlong parameters na to, kahit present yan, but this very important, significant na parameters na hinahanap natin is the risk tolerance natin. Pag yung risk ay hindi pasok, kahit tatlo pa yung parameters na nakita na natin, it will roll out para sa akin. Hindi ko iti-trade yan. So, in this case, yummy siya dahil ano pa lang, 1.95% or less than 3%, 2% mahigit lang yung ating risk. So, pasok. So, nag-execute tayo kanina during the close. So, pinasok natin yan. So, let's go lang sa ating broker account. So, mag-login lang ako guys sa aking broker. And of course, I will not show you that one. Yung mga login details natin. So, babalikan natin yan pag nakapag-login na tayo. And, whoops, ayun na, okay na. So, balik tayo dyan. So, ito yung market order natin kanina. Just to show you guys na talagang inintera natin yan dahil pasok eh. So, where is my order history? Yan. Uy, nawala na kaagad. Yung order book pala. Uy, empty na rin kaagad. So, dito na lang tayo sa equities portfolio. Kunti lang naman ating tinrade dyan. So, napakaliit lang. Kasi yung pera natin, napakababa lang ng ating buying power. So, nag-withdraw kasi ako rito. Nagamit ko yung pera. So, 19,000 ito. Nag-withdraw ako ng 4,000. So, ibinili natin yung around 6,000 din. So, ayan. Nabili natin yan kanina sa closing price. So, lagi akong end of the day nag-execute. Although, not necessarily na
EOD yung pagbili nitong ating setup, but I prefer na EOD talaga. So nakapasok ako kanina at 631 sa kanyang last price, at isang lot lang ang ating ang ating binili. So AC yan. So kapag entry tayo, so kung pangit lang, ang daming available sa 631. So hindi naman ganun karami, around 1,300 shares. Okay, so available pa yan, no? So maraming nagbebenta. So I don't know kung aakit ba yan bukas. So, based sa ating parameters, there is a chance na ito ay aakyat. So okay tayo dyan. So I will proceed sa next stock natin. Okay, so tama ba? Tama ba yung sinabi ko? O AC nga, no? So let's proceed sa next stock natin. ASIN. Si ASIN naman, what happens to ASIN? Okay, what happens to ASIN? Yan. Na laglag si ASIN, guys. So itong parameter na to hindi pasok. So wala tayong entry dyan. Bumagsak siya, yo. Hindi naka-recover kanina. Dalawa lang silang bukod, tanging green. Pero ito, based sa ating parameter, bagsak. Dito naman sa ating CCI, bagsak din. Hindi pumasa. So, proceed tayo kay PLC. Si PLC naman, ganun din, guys. Nabali, nagkukus na sana. Ito yung, akala ko, ito yung potential na ma-trade ko last time, no? Pero hindi Hindi siya naka-recover kanina, although green si index. Okay? So, wala. So, hindi pasok. So, dito tayo sa plus naman. Si plus naman, okay, so bumagsak, nakabalik dito sa week na to, ay bumagsak din at saka nakabalik din sa above sa ating sa ating Alma line. Pero si CCI natin nagpatuloy pa rin na below 100. So wala pa rin tayong entry dyan. So that's all, guys, sa ating mga stocks na na-screen last time. So meron akong konting i-monitor, titingnan. So if meron tayong magandang pwedeng i-share bukas sa result ng ating trade na to, I will share it to you guys. So ganun lang. After like what? After like 3 months, my last trade was in July. Ngayon lang uli ako nakapag-execute ng buy order. So have to monitor it ngayong Huwebes, bukas, and then Friday. If okay pa rin siya, I will hold it till the weekend, and then let's see sa Monday ulit. So that's all. Thank you so much, guys, for watching. I will see you sa ating mga iba pang video about sa pag-trade or kahit anong pwedeng magandang i-share dito sa channel natin. Wala naman tayong limit pero so far ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Not only stocks trading, but I am also monitoring my long-term Marge account. Meron tayo niyan. If you still remember yung Marge natin, buhay na buhay pa rin po yung ating portfolio dyan. Then meron din po tayong kasi gusto ko may cash flow rin kahit pa paano. So meron din tayong investment sa preferred shares. If you want, guys, I will if you want me to share with you yung sa preferred shares, ganda rin kasi na-preserve yung capital mo, at the same time you will earn consistent na dividend hanggang hawak mo pa yung stocks na yun, and then later on kagandahan doon, nire-redeem yung stocks na yun, kumbaga ibabalik yung capital mo. So napakaganda. So yan yung mga mini-maintain natin habang somehow pangit yung market. So but I'm happy to share with you guys na meron akong na-execute na buy order sa na-screen natin last week. Alright, so that's all for now. I will see you next time.